Hello. Good morning. Test broadcast lang po ito sa aking bagong makina na ginagamit. Titistingan kung gaano ka-epektibo. Pero but then, I'll try my best kung paano ito gagana. Kung gagana ba ito. Kasi kung hindi, papatayin ko na rin po agad. Secret trick Apple hides from you. Open this. Yan. Optimize your storage. So, Open this. hello. Aba, maganda. Sige, pag-usapan na natin. Mag-usap tayo. Ang babanggitin ko ngayon, pag-usapan po natin, ay tungkol kay Erwin Tulfo. Ang tungkol po kay Erwin Tulfo na isa sa mga 4 na argumento po na binabanggit ko sa aking petition for disqualification labang kay Tulfo. Ang ipinapakita ko sa inyo ay napaka-novel, a very, very new idea na wala pang ibang abogado o ibang justice o ibang judge na nakaisip nito. Na sa tingin ko naman ay tatayo ito at magbibigay ng liwanag sa ating mga mamamayan at mula ngayon ay magiging maunlad at mawala na po yung mga hindi disente na mga kandidato na tumakbo sa ating bayan. So ito po ay patungkol sa ulitin ko sa 4 na argumento ko kung bakit i-disqualify si Erwin Tulfo. So ang aking nilabas na yan ay siyempre ipakita ko na rin ang argumento na sinulat ko sa Facebook para mabasa nyo na rin. Pero iyan na rin po ang laman ng aking petition na isasampa ko mamaya sa Comelec. Kaya nga kung sino sa inyo po ang makapagbigay tulong pa sa akin, bibigyan nyo ko, padalhan nyo ko sa GCash kahit 500 o 100 pesos lang. Kasi kailangan ko ito po talaga na may isasampa akong kaso pa doon sa Ethics Committee at marami pa ko isampa na kaso tungkol sa budget. So sa totoo lang sa ngayon, I need around 100,000 para lang sa budget na yan. Nasa inyo na lang yan kung tutulong kayo o hindi. Tandyan naman po ang aking numero. So, ito po ang aking ipakita sa inyo. Basahin ko yung argumento sinabi ko. By the way, bago ko mag-umpisa, total, makukunti pala naman, parami-ramihin muna natin ang audience at madaling araw na, no? Pero never mind, time is gold. And opportunity is always an opportunity and cannot be slept away. So, it cannot be let away. Si Jericho Lonsted, totoo yan, walang alam si Tulfo, puros lang sila ngawa-ngawa. Good afternoon. Si Tholitz Nanukom, yes, totoo kasing Mayrim Favillo, Bonacera po mula sa Roma. Ay, okay, gabi na pala ngayon dyan, no? Mayrim Favillo. So, Jelly Robles, gandang umaga, Engineer Toto. Si Bernardo Minjola, good morning, Kabunyog. So, ito po yung kaisipan. Sam Daniel, good morning. Ito pong kaisipan ng aking argumento. Ang una po ko pong argumento rito ay siya po at saka si Erwin Tulfo, si Ben Tulfo na magkasabay ay magkakos ng tinatawag na family dynasty, political dynasty sa Senado. Kasi nandoon na yung kanilang kuya na hindi kapatid, pinakamatanda si Ben. Andyan ang kapatid niya si Raffy Tulfo, senador. Tapos, mas kapatid ni Raffy si Erwin Tulfo. Nandyan na rin. So, ngayon, kung mananalo yung dalawa, assuming manalo kasi hindi natin maiwasan, naniniwala pa naman ako po sa survey ng SWS at saka Pulse Asia. So, kung totoo yun at hindi na mamulat yung mga mata ng Pilipino at kung hindi sila iboboto ng Iglesia ni Cristo, ay matatalo sila. Pero kung hindi matalo, dito tayo nagkakaproblema. So magkaroon ng 2 pang Tulfo na senador sa ating Senado. So isipin nyo anong mangyari kung 3 Tulfo. Ladies and gentlemen,
Kung tatlong tulpo, labag po yan sa tinatawag na family or political dynasty. Yan isang unang argumento ko dyan. So ngayon, bakit po nakasaad po sa Article 26 ng ating Article 2 ng ating konstitusyon na sinasabi, the state shall guarantee equal access to opportunities in public service and prohibit political dynasty as may be defined by law. Tagalogin ko, ang Estado o yung bansa natin ay ginagarantiyahan na ang mga pagkakataon para pumasok sa serbisyo publiko ay pantay-pantay. At babawalan ang tinatawag na pagiging dinastiya, political dynasty. At pag sinabi political dynasty, lalo kasama dyan yung pangpamilya na usapin. Yan po sa Tagalog ang English. Ulitin ko lang po sa English. Pasensya na kayo, memorize ko kasi yung batas eh. So, Section 26, Article 2 of the 1987 Constitution pronounces the state shall guarantee equal access to opportunities in public service and prohibit political dynasty as may be defined by law. Tagalogin ko ulit, ang ating Estado ay gumagarantiya na pantay-pantay na pagkakataon para sa lahat na makapag-serbisyo sa publiko. At pagbabawalan ang politika na dinastiya base sa kahulugan na maibibigay ng batas. Okay? Ganun yan. Problem number 1. Pwede ba mapasok si Erwin Tulfo dito? At kung mapasok si Erwin Tulfo dito, ladies and gentlemen, pasok din si Ben Tulfo. Pasok din ang halos lahat ng kandidato sa pagkasenador. Kasi kinakailangan dito, ipakita nila sa aking argumento na wala silang dinastiya. Yan una, family dynasty, ang unang argumento ko. So, hindi naman maitatanggi na magkaroon ng dinastiya kung manalo yung dalawang Tulfo. At dagdag sa sinatawag na kay Raffy Tulfo. So, magtatlo, magiging T3 sa Senado. So, kung gano'n man po ang mangyari, ay maganda ba yan para sa ating bansa? So, hindi po maganda yan. Walang argumento na sasabihin maganda. Lahat ng argumento nagtutukoy na hindi maganda. Bakit po? Halimbawa, kung magagaling sila, maganda ba yan? Pwede mo sabihin maganda, pero po yung iniiwasan ng ating konstitusyon. Kasi wala pong tao na permanente mabait. Oras na magiging tulisan ang isa sa kanila, susuportahan ng dalawang magkakapatid. So, ibig sabihin, saka na darating ngayon ang kadelikado ng ating bansa sa pag-aabuso. So, ganun po ang mangyari dyan. So, ibig sabihin, talagang as a matter of policy, bawalan na ang lahat. Kaya lamang, ang problema, ina-argumento nila, no? Wala pang definition. So, kung wala definition, anong argumento ko dito sa aking petition? Ang argumento ko po dito, kahit walang batas po na magsasabi ko anong kahulugan ng political dynasty, ay alam naman natin sa ordinaryo na kahulugan ang dinastiya. Ang ibig sabihin ng dinastiya, from mag-aral tayo sa kasaysayan, mga hari, salin-salin lahi ang kapangyarihan. Dinastiya yan. At kung mahaba po ang panunungkulan ng isang grupo ng mga pamilya, dinastiya yan. Okay? Yan ang ordinary na ibig sabihin, as may be defined by law. Ngayon, pangalawa kong argumento, ang sinabi ng Constitution as may, with emphasis sa may, as may be defined by law. So, ano ibig sabihin? May, ibig po sabihin, AMIC TV 45 UK, Jobs Tios, Frederick Natividad. Hindi po indispensable, hindi po requirement na dapat may batas. Bakit po?
Kasi ang salita, ang language po ng ating Constitution as may be defined by law. Ano bang ibig sabihin ng may? Na kung maaari na maaring maibigyan ng kahulugan ng batas. So, ibig sabihin, may, hindi siya obligatory. So, pwede ngayon na ang Supreme Court na lang ang magbigay ng kahulugan kung ano ibig sabihin ng political dynasty. Kasi nga, may lang naman eh. So, ibig sabihin, hindi required na magkaroon ng batas. Paano pala pala gumawa ng batas? Pag sinabing batas, gagawa lamang ng batas kung magpapalabas ng proposal o panukala ang kung House of Representatives at magpapalabas din ng Senado at pag-isahin nila at kung magtugma-tugma na, gagawin nila ngayon, magiging batas kung pipirmahan na ngayon ng Presidente. Samantala, sinabi ng ating Constitution as may be defined by law. Ibig sabihin ng may, salitang English, na maaring mabigyan ng kahulugan ng batas. So, ibig sabihin, hindi na kailangan kung may batas man o wala. Pangalawa, kung ano ang ibig sabihin ng political dynasty po, ay isang konsepto na trabaho na yan ng mga korte sa pagbibigay ng pag-interpret. Kaya nga the power to interpret belongs to the court. Pero yung the power to interpret of the court, by the court, is a power that emanates from the citizens. Gusto ko lang iklaro. Kasi sa Section 1, Article 2 ng Constitution, sinasabi the Philippines is a democratic and republican state. Sovereignty resides in the people and all authority emanates from them. Sino yun? Them. People. Lahat ng authority, pati judicial authority, nanggaling sa tao. Bakit naman Supreme Court o mga korte? Kasi yan ang tinatawag na indirect exercise by the people of the power of their power to interpret the laws. Binibigay sa korte, indirect. Pero original, pag oras na magkabulilyaso, pwedeng bawiin ng tao anytime ang kapangyarihan sa paghusga. So balik tayo ngayon sa sa Section 26. O, di ba? Section 26 sabi, ulitin ko lang ha, the state shall guarantee equal access to opportunities in public service and prohibit political dynasty as may be defined by law. O, di ba? Kung may, ibig sabihin pag may, Your Honor, argumento ako dun sa Supreme Court, the word may itself cannot be interpreted to be obligatory, that there must be a law in order for this provision against political dynasty may be implemented. No, Your Honor, the Constitution does not say that it is obligatory, and the Constitution does not say that it must be indispensable, that there must be a law that shall define. And Your Honor, in addition to that, the power to interpret belongs to the court. And according to our civil code, it says that the court cannot refuse to decide just because there is no law applying thereto. Yan. Sino ba mas magaling mag-English? Ako, si Erwin Tulfo. Yan. Sino ba mas matalino? Ako o si Erwin Tulfo? Yan po. Erwin Tulfo, biro lang yun. Ngayon, ibig sabihin, sa tingin ko, naintindihan nyo na ibig ko sabihin. Hindi po kailangan na may batas para mapatupad natin ang political dynasty. Yan ang unang argumento ko. Ulitin ko lang, ang sinabing na exact na salita, the letter of the law says, and prohibit political dynasty as may be defined by law. I-stress mo, lagyan i-underline mong word na may. So may lang yan. Hindi naman sinabi as shall be defined. Pag sinabi mo kasi na shall, pagdating sa batas, ang salitang shall ay obligasyon, utos na dapat sundin. Pero dahil may ang nilagay, yan ay hindi pwede nang isantabi. Okay? So hindi, tama si Alfonso Iniego, hindi na dapat kailangan ng enabling law. Ang tawag kasi sa law na yan na kailangan enabling law to enable the provision. So ibig sabihin, you now see
a situation na itong constitutional provision ay hindi na kailangan na may batas. Self-executory ang tawag namin ito. Kagaya rin yan sa batas laban sa mga pollution. Kaya nga, inaprubahan yung kaso ni Mr. Oposa laban kay Secretary Factura ng Department of Environment and Natural Resources na ini-invoke niya ang kalinisan, ang ecological balance para tingnan ng Supreme Court ang kaso. Kaya nga nanalo siya doon at nagkaroon po ng writ of mandamus laban sa mga sinuman na kailangan linisin ang Manila Bay. Yun po ang originate ng tinatawag na self-executory ang provision, ang batas mismo, sarili na mismo, pwede may lakas na siya, pwede mo ipatupad kasi walang tinatawag na kalituhan. So kung hindi ka balilito, ang sabi sa prinsipyo sa batas, pag-interpret the first law, interpret the law as it is. Tawag niya, verba, lehes. Kung anong salita ng batas, i-implement mo, iyan ang batas. Verba, lehes. So, hindi na natin dapat interpret. Kasi may lang naman eh. Hindi naman obligatory, hindi naman shall. As shall be defined by law, hindi naman shall. Therefore, ang ating mga gumawa ng konstitusyon ay nag-iisip ng mabuti para sa Pilipinas at para sa Pilipino. Alam ko mga namatay na mga taong gumawa niyan. Kasama dyan si attorney at father pa, Joaquin Bernas. Wa mo? So, ganun ang unang argumento ko. So, ibig sabihin, yan ang number 1 argument ko. Number 2 argument ko po ay citizen po ng Amerika si Tulfo. So, kung citizen siya ng Amerika, anong basihan ko? Sa record mismo ng Commission on Appointments, noong 2002, or May to be exact, o June to be exact, kasi pumasok si BBM sa poder, June 30, so July siya inappoint ni BBM. Inappoint ni BBM si Erwin Tulfo bilang Secretary ng Department of Social Welfare and Development. So kung ganon, kailangan din sa konstitusyon na kung sino man ang mga tinalaga ng Pangulo ay dapat dadaan sa tinatawag na Commission on Appointments. At ang Commission on Appointments ang magkumpirma kung nakapasa o kwalipikado ang itinalaga ng ating presidente. Ngayon, nung nagkaroon ng paglilitis, o hindi naman litis, kundi pagdinig, ay napilitan sila ngayon na halukayin ang pagkakatao ni Erwin Tesiba Tulfo. Doon po na-discover na si Erwin Tulfo pala ay nasintensyahan sa libel noong 2008. Ang sentensya niya ay 4 na libel na nagmula sa kaso na sinampa ni Attorney Carlos Dingso na isang intelligence and investigation officer ng Bureau of Customs, not isang taga-Pangasinan. Kaya kayo mga taga-Pangasinan, mga kamag-anak ko dyan lalo, huwag kayong bumoto kay Tulfo, sa 2 Tulfo. Please lang. Okay? So, ngayon, kung gano'n na-discover siya na may kaso, sinasabi po sa Section 12 ng Batas Pambansa 882. 881, okay, Omnibus Election Code, na binabawalan ang sinuman na tumakbo o di kaya maging opisyal ng bayan sa halal na posisyon kung siya ay nasintensyahan sa krimen na may kasamang moral turpitude. Ang tanong, kasama ba ang libel? Ang libel ba may kasamang moral turpitude? Sagot, opo. Bakit ko nasabi na opo? Kasi po, nagdesisyon na ang Supreme Court sa kaso na titulo na Delgado T. versus Philip Ariza Pichay. So, Elizabeth Delgado T. Ang kwento dyan, tumakbo ng congresswoman sa
2nd District ata ng Surigao, si Delgado T. At ang kalaban niya sa pagka-congressman ay si Philip Areza Pichay. Nanalo si Philip Areza Pichay. Hindi ko alam pero malayo at ang lamang. Ang ginawa naman ni Elizabeth Delgado T. I'm sure, hindi ako sure kung Elizabeth ang first name, pero sigurado ako sa Delgado T na apelyido. Ginawa niya, nagsampa siya ng disqualification laban kay Areza Pichay bago pa lamang siya maproklama. In short, kasi sinampa bago maproklama, tinatanggap. Ngayon, dahil naproklama na siya, anong kasunod? Nawalan ngayon ng authority ang COMELEC na humawak ng kaso kasi pinroklama na siya. At kung pinroklama na siya, nanumpa na si Philip Areza Pichay na bilang kasapi ng House of Representatives. At pumasok na siya sa unang araw ng opisina sa House of Representatives. Sa ganung sitwasyon, nawawalan ng authority ang COMELEC sa paghawak ng kaso. Kaya dahil sa batas, sa konstitusyon, yung mga ganung sitwasyon, ang meron ng kapangyarihan humawak ng kaso ay tinatawag na House of Representatives Electoral Tribunal. So doon nagsampa naman siya ng kaso na kuwaranto na laban kay Areza Pichay. At ang katwiran niya ay na-convict siya sa libel, 4 na libel. At kung na-convict sa libel, di may disqualification siya kung ang pag-usapan ay Section 12 ng Omnibus Election Code. Republic Act, hindi Republic Act, kundi Batas Pambansa 881. So dahil doon, nagdesisyon ng HRET na binasura ang kuwaranto ni Delgado T. So umapila si Delgado T sa Supreme Court. Pagdating sa Supreme Court, nagdesisyon na Supreme Court na kasi ang desisyon ng HRET ay wala raw moral turpitude ang libel. Kasi hindi naman daw yan masama. Kung may susulat lang, naging libel lang. Kumbaga, ang involved yan ay hindi nila ni-recognize na moral turpitude ang magsulat na makakasira ng puri ng ibang tao kung ang basihan sa sinulat mo ay kasinungalingan. Kasi na-convicted sa libel, ibig sabihin, kasinungalingan, fake news yung binasihan ng libel. So, umakyat sa Supreme Court. Ang decision ng Supreme Court, guilty konsentensyado ka sa 4 na libel. So, may moral turpitude. Kaya tinanggal sa pagka-congressman si Philip Areza Pichay. At inupo si Elizabeth Delgado T. Yan po. So ngayon, kung iyan ang basihan natin, para kay Tulfo, mag-apply ba yung kay Tulfo? Opo. Bakit po mag-apply? Kasi po, yung kasong libelo na ginamit laban kay Philip Areza Pichay ay siya mismo yung kasong 4 na si Erwin Tulfo mismo ang main accused. Siyang sumulat, kasama niya si Areza Pichay sa sinintensyan. Kaya lang may kwalifikasyon ang batas na sa Section 12, second paragraph niya, nagsasabi, pero pagkatlampas na ng 5 taon ay pwede nang hindi na magagamit laban sa kandidato. Ibig sabihin, pwede nang kumandidato si Erwin kung yan ang pagbabasyan. Kasi 2008, so plus 5, dapat 2013 hanggang doon lamang ang pagbabawal. Pero bakit ko sinama? Ito naman po ang dahilan kung bakit ko sinama. Sinama ko po sapagkat wala pang ebidensya na nagsasabi na naserbisyuhan na ni Erwin Tulfo ang 4 na krimen na libelo kung saan siya nasintensyan. Paano ba niya ito serbisyuhan? Sa pamamagitan ng pagbayad ng multa. Kasi multa lamang ang inutos ng korte. Pero walang ebidensya na nagbayad siya ng multa. In other words, hanggang ngayon, hindi natin masasabi na natanggal na ang kanyang problema sa diskwalifikasyon. See? So, pangalawa, halimbawa, nakapagkapakita siya ng ebidensya, nakabayad na siya kung anong petsa, magbibilang ngayon ng 5 years. Ang argumento ko naman, 4 na 5 years po ang bilangin. Bakit? Kasi 4 na libel case yun. Pagtapos bilang ng una, kasunod ang pangalawang libel,
pangatlong libel, pang-apat na libel, so 20 years ang bibilangin mula 2008 para matanggal ang disqualification laban kay Erwin Tulfo. 4 na libel eh. Bawat libel 5 taon. Yan ang argumento ko. Yan ang pangalawang argumento ko. So bago ako tumuloy sa sunod na argumento, babasa muna ako. Si Rogelio Cacatapado. Good morning from the Philippines. Christine Buena. Good morning po, Doc. God bless. Wigbert, tama, isang magandang precedent ang findings ng Commission on Appointment sa kanyang citizenship. Tulfo nga pabigat sa bayan, mapagkunwari. Tama ka. GD Adabin, fraud po. Frederick Natividad, Sir Toto, check nyo nga din po kung sino ang nasa likod ng Seafarers Act. Sa likod ng Seafarers Act po, ang utak niyan, yan ang argumento ko mamaya, balikan ko yan. Pupoy, good afternoon, Dr. Toto. Amik TV 45, UK, tama, Doc. Paano magka-opportunity ang ibang kon mag-utod, mag-iloy na lang ang ara sa Senado? Ibig sabihin, salitang hiligay nun po Inuuri Ilonggo, paano magkakaroon ng opportunity ibang Pilipino kung magkakapatid at magmagulang, mag-ina o mag-ama ay nandyan sa Senado? Yan sinasabi niya. Si John Gonzales, perjury. Nagsinunggaling. Mamaya, itatakil natin yan, perjury. Amik GB45. Oy, sounds Bal David, si Erwin. John Gonzales. Okay? So, si 1, 2, 3. Sniper Japan, Solid Duterte ka po rin ba? Ka pa rin ha? Wala ka bang common sense? Sino bang si Sniper Japan ang solid kan? Ako po, kaya kaklaro kong stand ko, laban po ako sa lahat. Ang gusto ko po ay good government. Laban po ako sa maanomalya na ayuda ni BBM. Laban din ako po sa mamamatay tao na si Duterte. At aminin ko rin, binuto ko po si Duterte nung tumakbo siya. Kami ni Kaper Silapid, bumuto kami. Pero but then, it's one thing, iba naman yung usapin kung gustuhin pa rin ba namin, nag-approve pa kami. Kilala ko nga isang barkada ko, si Orlan Mauricio. Siya pa nagkakampanya sa akin na ibuto si Duterte, pero siya pang unang bumitaw, ayaw ko na kay Duterte. Di ba? Si Sniper Japan, Charity, Lag PHAM, solid Duterte, but not total po. Taklabaw, magkakaroon ng katsabahan kapag same umupo sa Senado. Tama, nakuha mo ang puntos ko, Taklabaw. So, Minda Gahi from Rome, Italy. Stay safe, Dr. Toto. God bless po sa inyo. Tuloy po ang laban. Si Amik TV 45, Dr. Toto. Okay, Ima. Bisan wala enabling law sa politika. Okay. Kaya ang i-argumento natin, malay mo ba, baka ayunan ako ng Supreme Court dito. Di ba, Frederick Natividad? Kasi wala ng check and balance. That's correct. Iyan ang pinakatumpak na sagot, Frederick. Kung ikaw naging estudyante ko sa law, I'll give you a grade of 1. Ang tumpak na sagot mo. Alfonso Inigo, blatant disregard of our Constitution should be a major cause of disqualification. Tama po kayo. Erlinda Bilman. Thank you, Sir Toto. Tapos, no to Marcos forever in politics. I shared your YouTube to my page live. Yun ang tulong ko sa iyo para marami kang subscribers. Salamat po, no to Marcos forever in politics. Sam Daniel, good morning, Attorney Toto Kausing. Jerica Lonstedt, totoo yan, walang alam si Tulfo. Puros lang sila ngawa-ngawa. Good afternoon. Tapos Tolets Nanukon, yes, Toto. Mayrim Pamilyo, Jelly Robles, Bernardo Minjula. Tapos, yan po, no? Okay, diretso na ko. Naibanggit ko na ang unang dalawang dahilan. Unang dahilan kung bakit gusto ko ipatanggal i-disqualify si Erwin Tulfo. Ito na po ang pangalawang dahilan. Mamaya ko na pag-usapan ang citizenship. Pangalawang dahilan po, dito pa rin tayo sa Section 26, Article 2 ng Constitution na nagsasabi, the state shall guarantee equal access to opportunities. Di ba? Equal access to opportunities. Paano po maging equal ang access sa opportunities in public service? Kung ang tumatakbo dyan sa Tulfo na walang alam sa pagsagawa ng prinyang batas at walang alam sa prinsipyo ng batas, ganun din si Tulfo.
So ngayon, ano ba ang tinutukoy na public service kapag nagsasabi ang ating konstitusyon, equal opportunity in public service? Ladies and gentlemen, kapag sinabi po nating public service, ang ibig sabihin lamang po, yung serbisyo na kailangan ng tao. Para malaman yung maintindihan yung ibig sabihin ganito. Pag kumuha tayo ng pulis, anong serbisyo ang kailangan natin sa pulis? Kailangan marunong siya bumaril. Kung mayroong papatay ng tao, mayroong hulihin. Kailangan marunong siyang humuli. Kailangan alam niya ang mga criminal laws para alam niya mahuli kung sino mahuhuli sa akto na gumagawa ng krimen. At kailangan matipuno ang katawan para hindi siya pwedeng balyahin. At kailangan asintado sa baril. At kailangan matalino ang utak kasi sa pag-implement ng batas, kailangan matinik ang ulo mo sa pagdidesisyon kung anong sitwasyon. At kailangan marami kang alam sa prinsipyo sa batas. So, ibig sabihin, labag sa batas po na kung ang pwesto sa pulis ay ilalagay mo yung taong hindi marunong maging pulis. In the same manner, anong ibig bang sabihin ng public service? Ang ibig sabihin ng public service ay yung serbisyo na angkop sa iyong pwesto. Kaya equal opportunity to public service. Ano ba ang serbisyo na angkop sa pwesto ng senador? Ito na tayo, papalalim ng diskusyon natin. Ang serbisyo po na angkop sa mga upo pagka-senador ay serbisyo na dapat magaling marunong ka sa mga prinsipyo ng mga batas. Kasi kailangan makagawa ka ng batas na magaling na batas na makikita mo na hindi yung teka-teka na batas, hindi yung kulang-kulang. Di ba? So, kailangan magaling ang batas. Hindi mo pwede sabihin na iasa ko lang sa mga legal consultants ko. Hindi po. Bakit? Kasi ikaw na mismo na senador ang buboto kung papabor ka sa batas na ginagawa o hindi. Hindi naman ang abogado mo buboto eh. Ikaw nagkipagdebate. Hindi naman ang abogado magkipagdebate. Kaya kung senador ka, dapat kahit hindi ka abogado, basta may alam ka lang, nakapag-aral ka sa basic principles of law. Alam mo prinsipyo ng sa pamilya, mag-away mga mag-ina, mag-ama, mga magkakapatid, paano batas gagawin natin. Alam mo, kagaya nun, may example ako. Itong kapalpakan ni Rapi Tulfo. Gumawa siya nagpalusot ng batas na Seafarers Act. Dahil wala siyang kaalam-alam, ang nagawa niyang batas pala, naisahan pa siya. Pabor sa mga employer ng mga seamen. Yung mga seamen kawawa. Isa pang batas. Ang nanguna sa batas nito ay si Tito Soto, hindi naman abogado. Sila ni Lacson ang gumawa ng batas nito, hindi naman sila abogado. So anong ginawang batas yun? Marami po silang ginawa na palpak na batas. Pero ito lang ang isa ang aking babanggitin. Ano po yung batas na ginawa nila? Ang ginawa ng batas na palpak sila ay yung Republic Act 10175. Yun po yung batas na tinatawag na Cyber Crime Prevention Act. Kasama dyan po ang libel. Basahin mo ang batas ng Cybercrime Prevention Act, nakalagay may krimen na binigyan ng kahulugan na libel. At sinabi roon na yung libelo na ipaparusahan sa ilalim ng Section 4, Paragraph C, sa Paragraph 4, ay yaong kagaya sa libelo na kung ano ang kahulugan ng Article 355 sa Revised Penal Code. Sa madalit sabi, kung ano ang libel sa Revised Penal Code ay sharing libel sa mga internet crimes. Okay? So ngayon, naggumawa sila ng batas, internet crimes, at ang pinaka-problema, pinaka-bubo dito na nangyari, hindi po sila naglagay sa batas kung anong korte, kung saang korte ang may authority sa paghawak ng kaso kung may libel na kaso. Basahin mong Section 21 ng Article 2, 10175. Jurisdiction. Biro mo na naglagay ng jurisdiction. Yun na sana yun eh. Ibig sabihin jurisdiction, kapangyarihan sa paghawak ng kaso.
kapangyarihan sa paghawak ng lahat ng klase na isyu patungkol sa Cybercrime Prevention Act. Yan ang jurisdiction. Kapangyarihan sa paghusga. Kapangyarihan sa pagdesisyon kung merong problema o isyu. Nakalagay doon, ang sinumang korte ay siyang hahawak ng kaso sa alinmang kaso na sa ilalim ng Cybercrime Prevention Law. Basta kay ang korte na yan ay iyan yung korte kung sa isang probinsya o syudad na kung saan nangyari ang isa sa elemento ng mga krimen. Ano bang elemento ng krimen? Kagaya, for example, istapa. Dalawa lamang empleyad ang elemento ng krimen na swindling istapa. Panluloko at pagkakuha ng pera sa biktima. So, nakuha ang pera, panluloko. Ngayon, ang sitwasyon halimbawa, ang pagkuha ng pera ay sa pamamagitan ng cheque. Ang cheque ay nandoon sa Maynila na bangko. Doon mo ipapalitan ng cheque. Ang biktima, yun ang bangko niya. Ngayon, ang lukuhan nangyari sa Maynila, sa Quezon City. Tanong, saan saan lilitisin ang kaso na libel? Na estapa? Mamili ka sa Quezon City o sa Manila. Okay sana, di ba? O ngayon, ang problema pagdating sa libel na cybercrime. Pagdating sa libel, nagmura ako sa aking Facebook o nagmura ako sa live stream ko sa kagaya kay Maharlika sa California. Minura niya si Anthony Taberna. Nung minura si Anthony Taberna, saan ba dapat magsampa ng kaso si Anthony Taberna kung ang piling niya ay nasira ang puri niya at yung ginamit ni Maharlika na paninirang puri sa pagbibigay ng opinyon na mali-mali ay hindi totoo. So kung hindi totoo, saan ba siya nag-broadcast? Sa California. Ang ibig mo sabihin, bakit nagsampa ng kaso si Anthony Taberna sa Angeles City na artista, na piskal at artisi? Kung ako ang abogado ni Maharlika, motion to dismiss. Dismiss na. Pasensya na tayo, Mr. Anthony Taberna, dismissable yung kaso mo. Kasi nga hindi magkakaroon ng paano mo i-justify na mayroong kapangyarihan ang artisi ng Angeles City sa paninirang puri na kung saan ang naninirang puri ay sa California. Ibig sabihin, kung sa California siya, kung doon siya naninirang puri, ang unang elemento ng paninira ay doon sa California nangyari. Wala sa Angeles. So ano pang ibang elemento ng libel? Ang elemento ng libel ay kinilala. Saan ba niya kinilala si Anthony Taberna? Doon sa California. So wala sa Angeles. Next. Saan ba ang publication? Saan ba nailimbag? Saan na i-publish? Kung newspaper pa, nailimbag, na-publish. Saan ba ang publication kay Kumu? Live stream yun. Di doon sa California din. Next. May malis ba? May Malaysia. Ang Malaysia, andon si Maharlika sa Amerika. So sa Amerika din ang Malaysia. In other words, wala sa Pilipinas ang elemento ng krimen kung ang pagbabasihan natin kung saan natatagpuan ang isa man lamang sa mga elemento ng krimeng ginawa. Dahil yan, nagkagulo-gulo na yan. Kasi yung batas na ginawa nila ni Tito Soto at nila ni Panfilo Lacson at sino pang mga kasama na dyan, na mga hindi naman abogado, ay palpak. Hindi nilagay. Hindi nag-isip ko anong prinsipyo ng criminal law para saan mo pwede lilitisin o itatrial ang criminal case. Kita mo, binibigay ko lang po sa inyo example, ang kahalagahan po ng taong may alam. Hindi ka na kailangan maging abogado. Importante lamang alam mo yung prinsipyo ng batas, ng criminal law, ang lahat ng klaseng law, civil law, commercial law. Tapos, alam mo rin ang remedial law.
Alam mo rin ang labor law, alam mo rin ang taxation law, alam mo rin ang prinsipyo sa lahat ng klaseng law. Ganun lamang kasimple. Kaya dahil hindi nila alam, kulang-kulang ang batas na ginawa nila sa Republic Act 10175. O ngayon, i-apply natin ang Section 21, nagsasabi na kung pwede ka rin magbase kung saan makikita ang ginamit na computer o cellphone. Tanong, saan ba ginamit? Saan ba, ano bang mga ginamit ni Maharlika na mga gamit nung binira niya si Anthony Taberna? Computer niya, PC niya doon sa California. So saan nakikita ang gamit? Sa California. Saan ang gamit niya na microphone? Sa California. Kagaya sa akin. Dito ako sa Australia. Ganun po. So, malabo. Next, number 3, na kwalifikasyon, kung saan siya nagkaroon ng kasiraan na mabibilang mo sa pera. Bakit? Hindi naman nagsabi si Anthony Taberna kung magkano na-damage sa kanya. Na-damage ba siya sa Angeles City? Bakit doon siya nagsampa? O na-damage siya sa Maynila? Kasi sa Maynila man siya lagi. Saan ba talaga? Yan po ang malabo. Resulta yan o produkto yan ng mga senador na inupo natin, hinalal natin, pinayagan nating umupo dahil lamang sa marunong silang bumasa o sumulat. Tanong, ang mga gumawa ba ng ating konstitusyon kagaya kay Father Joaquin Bernas? Payag ba sila? Iniisip ba nila? Pinayagan ba nila na yung mga grade 1 marunong na bumasa sumulat ay upo presidente? O upo ng senador? Sa isip nila, I don't think na gusto nila mangyari yan. So, ibig sabihin, hindi pala yan na kung sinabi lang sa Constitution, kwalifikasyon pagka-presidente, able to read and write. It is not enough. Merong dapat titingnan nila doon sa Section 26, Article 2 ng Constitution na nagsasabi na dapat ibibigay ang mag-render ng public service. At kung sinabi mo public service, yung kinukuha mo tao ay makapagbigay ng serbisyo publiko na kinakailangan kung ano ang pwesto niya. Alangan naman, kukuha ka ng janitor, hindi marunong magwalis. Alangan naman, maghalal ka ng kagawad. Maghalal ka ng kapitan. Hindi marunong mga tao. Hindi marunong mag-ayos ng mga problema ng mga kapitbahay. Dahil lamang sa mababaw na tingin sa konstitusyon na sinasabi nyo, able to read and write lang ay pwede na. Kaya, dahil kailangan ng serbisyo na satisfactory ang public service, yung ibig sabihin po ng Section 26, Article 2 sa ating konstitusyon na nagsasabi, the state shall guarantee equal access to opportunities in public service ay ang public service na kayang gawin ng halal na tao. Gets mo? Yan po ang pangalawang argumento ko laban kay Erwin Tulfo. At alam naman natin na bulakbol nga siya. Ang tagal niya nakagraduate sa University of the East. Next na argumento ko. Ay, pangatlo na pala kasi ang pangalawa ko kanina, yung libel. Pangatlo na yun. Ito na ngayon ang pang-apat. Yung Amerikano po siya. Nung nagsampa, Amerikano siya. Hanggang ngayon, Amerikano siya. Bakit siya Amerikano? Ito po ang nangyari. Ikwento ko sa inyo ang totoong pangyayari. 1991 po ay wag na nating tingnan sa 1988 o 1984 kasi kung ayon kay Percy Lapid at saka kay Vlogcaster Armandin, 1984 pa lang may kasalanan ginawa sa Pilipinas si Erwin Tulfo. Bilang isang reporter na nakatalaga sa Ninoy Aquino International Airport, lagi niya makikita ang lahat na nag-abroad dyan. Kasama sa lahat nag-abroad dyan, yung may bit-bit na dollar at mag-i-escort siya. Ilalabas ang dolyar mula sa Pilipinas.
Diyan siya pumasok sa trabahong yan. Siya nagtulak ng pushcart na may lamang mga dolyar. Nahuli siya ng mga tao ng ABSICOM, Aviation Security Command, na sa ilalim ng General Pacificador. Si General Pacificador, yan po yung boss ng mga tao na bumaril kay Ninoy Aquino. So nahuli siya ni Pacificador, ng mga tao ni Pacificador. So kung nahuli siya, ang ginawa naman, kasi magaling na nakomente ko na opinion or commentator si Ramon Tulfo, kinatatakutan ng lahat. Tumawag si Ramon Tulfo, sabi ni Percy Lapid, kay Fabian Ber. Nang tumawag siya kay Fabian Ber, ang hiningi niya ay patawarin si Erwin Tulfo, gawan ng paraan na huwag makulong kasi alam niya na sa panahon yun ay maaring death penalty ang parusa. Firing squad, kagaya nung Chinese na si Lim Sing na nahuli sa drugs, pina-firing squad ni Marcos. Ang pag-firing squad nandoon sa loob ng Camp Crame. So natakot doon si Ramon Tulfo. So ginawa ng paraan, tahimik lang yon, walang ibang nakakalam. Kaya ang ginawa nila, para hindi naman mabisto ni Marcos, kasi magagalit si President Marcos noon kung nalaman niya. So ang ginawa nila ay pinasibat nila sa Amerika noong 1984 pa lang si Erwin Tulfo. Para hindi makikita. Kasi kung makita siya, baka hulihin pa siya. Kaya sigurado ako na 1984 si Erwin umalis ng Pilipinas, hindi po 1986. So sabihin na natin, 1986 siya umalis. Yan sinabi niya. Pero dito na lang tayo titingin sa 1991, nag-apply po siya ng US passport. Ang ginamit niya ay birth certificate ng isang tao na nagngangalan na Erich Sylvester Tulfo. Na lumabas doon na ipinaganak sa Hawaii si Erich Sylvester Tulfo noong December 30, 1965. So dapat 60 years old na siya ngayon. 'Di ba? 2025. Eh next year pa siya mag-60. Tapos every 10 years ang pag-renew ng passport. Kumuha ulit siya ng passport noong 2000, year 2001. So pangalawang passport ng US sa ilalim pa rin ni Erich Sylvester Tulfo. Pagdating ng 2011, kumuha siya ulit ng panibagong passport, pangatlong US passport. Sa ilalim pa rin ng pangalan ni Erich Sylvester Tulfo. At pang-apat, kumuha ulit siya noong 2021 sa ilalim pa rin ni Erich Sylvester Tulfo. Panahon ni Duterte yun. So ngayon, ito na ngayon ang kwento. Sa panahon ni Duterte, maraming diskarte ang ginawa ito si Erwin Tulfo. Isa sa mga diskarte niya ay nagsanib pwersa siya kay Atong Ang para sa magpatakbo ng isabong. At nagkakapital siya doon, kumita siya doon, mga 80 hindi bumababa sa 80 million ang kinita niya dyan. At the same time, nag-invest din siya doon sa casino junket scam ni Hector Pantoliana. Nag-invest din siya doon. So mga investment niya mahigit 100 milyon. Kung hindi ko magkamali, hanggang sa 200 milyon. Pero maliban yan, ang iba pang pinagkukunan ng pera, ayon kay Ning Santos at saka ayon kay Kaper Silapid, kumukobra sila 600,000 kada buwan noong year 2000 pa. 600,000 pesos kada buwan mula sa mga opisyal ng Bureau of Customs. So, that explains the reason na sigurado ako na hanggang ngayon nag-uusap tayo, nagsalita ko rito, bilyonaryo po si Erwin Tulfo. So ngayon, nung dumating na ang eleksyon na para sa 2022, pumusta o di kaya kumampi si Erwin Tulfo kay Bongbong Marcos. Siya pa nga lagi ang MC kung umikot-ikot si Bongbong Marcos sa kampanya. At siya ang tagatawag sa kung sino magtatanong kay Mr. Bongbong Marcos. Ganon ang naging papel niya. Nanalo ngayon si Bongbong Marcos. Ang panalo niya, wait lang, gusto kong sabihin,
peking panalo yan. Smartmatic na papanalo sa kanila ni Sara Duterte. So anyway, proceed tayo. Nung nanalo na si BBM, ay siyempre pa, nilagay siya ngayon sa pwesto, binigyan siya ng pwesto, binigyan siya ng sekretary niya siya ng Department of Social Welfare and Development. Nung binigay sa kanya ang pwesto, tinanggap niya. Nung tinanggap niya, hindi ko alam kung nag-isip siya, kasi kung nag-isip siya na malalim, ayon kay Maharlika, nung siya malapit kay Duterte, binigyan siya ni Duterte ng pwesto, hindi niya tinanggap dahil mawawala ang US citizenship niya. Ito naman si Tulfo, tinanggap. So nung tinanggap, napilitan siya ngayon na hiningian siya ngayon ng papel. Asa na mga papel mo? Titingnan namin kung kwalipikado ka na maging sekretary ng DSWD. So sinumiti, na problema siya ngayon. So napuwersa siya, sinuko niya yung June 27, 2022, ang passport ni Erich Sylvester Tulfo, sinuko niya sa US Embassy sa Manila. At sinuko niya rin ang Social Security ID ni Erich Sylvester Tulfo. At sabi niya sa interview kay Anthony Taberna na narinig ko, ay sinuko niya rin ang kanyang driver's license na binigay ng American government. So tatlong sinuko niya. Pagkatapos nun, noong September 14, bumalik siya sa US Embassy. Mayroon na siyang bagong passport na Philippine passport. Hindi na US passport ang hawak na, Philippine passport na. At dahil Philippine passport siya, at dahil na rin sinabihan siya ni BBM na sumama siya sa Amerika sa biyahe, ay hindi siya nagdahilan. Bagkus, napilitan siya ngayon mag-apply ng G2 visa. Ano ba yung G2 visa? Ang G2 visa po ay binibigay ng American government sa mga ibang tao na taga-ibang bansa basta opisyal ng bayan at mayroong official visit sa US government. At dahil kasama siya sa state visit or official visit ni Bongbong Marcos, ay nag-apply siya ng G2 visa. Sa pag-apply niya ng G2 visa, doon siya ngayon sumulat ng application form. At nilagay niyo ng totoong pangalan niya, Erwin Tishiba Tulfo. At pinaganak siya ng mga August 1963. Hindi ako sigurado kung August o October. Pagkatapos, nilagay niya kung saan siya pinanganak sa Tacloban City. Kaya pala malapit siya kay Romualdez, Tacloban City pala siya. At nilagay niyang iba pang detalye. So dahil binigay niya yon noong September 14, of course, binigyan siya ng visa at nakalakad siya papuntang Amerika. Hindi ko lang sigurado, pero pinipresume ko lang nakalakad. Siyempre, imbitado siya ni Bongbong. Pero, noong October 11, 2022, na pinadalhan siya ng sulat ng Foreign Service Officers ng US Embassy sa Manila. At ang pumirma po ay si Stephen Angel Smith, US Foreign Service Officer diyan sa US Embassy. At ang ginawa, nirevoke ang kanyang Erich Sylvester Tulfo na passport. At ang katwiran, yung binanggit yung nagkapare-pareho, pati tambak, pareho, tambak ni Erwin, tambak ni Erich, pareha. Oh. So, ibig sabihin, hindi ka pwede bibigyan ng passport kasi ipinanganak ka sa Pilipinas, hindi sa Hawaii. Nagsinungaling naman siya. So that is a grave sin of perjury and falsification at the same time. Pagpapalsipika ng mga dokumento. Because of your dishonesty, by doing the crime, by committing the crime of perjury, you were given a document that is no longer true. And you appeared in the document as if you made it appear that you were an American citizen, but not actually. So ngayon, ito, natanggal na ngayon. Noong October 11, 2022, nawala ng US citizenship niya. So ngayon, paano ko ngayong gagamitin yan sa kanyang kaso bilang tumatakbo senador? Ito ang sasabihin ko. Number one argument ko, US citizen ka. Sabi niya, hindi naman ako si Erich. Sabihin ko, hindi po sa batas, you can never violate the law directly
or indirectly. And that is a principle in all kinds of laws. So ngayon, ibig sabihin, kung indirect, ikaw si Erich. Pero kung direct, dapat ikaw si Erwin na US citizen. Pero ang pangalan, Erich, indirect. And because of that, ay US citizen ka pa rin sa tingin. Pangalawa, nakalagay po, nakasaad sa Article 5, Section 5 ng ating Constitution. Hindi Section 5, mataas pa. Allegiance shall be dealt with. So, ibig sabihin, you can be a citizen of another country, but your allegiance, ibig sabihin, loyalty mo, dapat sa Pilipinas. Pumasok ka, inamin mo, pumasok ka ng sundalo ng Amerika 1988 hanggang 1992, nasa Iraq War ka pa nga. Tapos 1996, nasa Europe ka inassign. By becoming a soldier of the United States government, you pledge allegiance to the United States government. So with that, you are now disqualified from becoming a senator. May connection yan sa citizenship. Pero sa citizenship din, hindi rin natanggal ang pagka-citizenship mo dahil labang sa hiwalay ang Erwin Tulfo at ang Erich Sylvester Tulfo. Tapos nagsinungaling ka pa sa interview sa iyo sa media that you renounce, you said sa iyong interview sa mga media, you renounce your US citizenship early in 2022. Yan ang sinabi mo. Pero nung sumagot ka kay Anthony Taberna, sa interview ni Anthony Taberna, sinabi mo, you asked the US consular officers na magre-renounce ka. Sinabihan ka, hindi ka pwede mag-renounce. Kasi bakit po? Hindi naman ikaw si Erich. Ikaw naman si Erwin. So, yan ang conclusion niya na he had nothing to renounce. Ano bang ibig sabihin ng renounce? Tagalogin natin. Ibig sabihin ng renounce, tinanggal mo na ang pagiging Amerikano mo. Sa pamamagitan ng paggawa ng sinumpang salaysay na ayoko na maging Amerikano. At sinasauli ko na kung ano man ang benepisyo na kuha sa akin ng Amerikano. Mula nakuha sa Amerika. Sigurado ako pati pension niya sa pagka-US soldier, kumukuha pa yan. So lahat yan ipabalik sa kanya. So ibig sabihin, from the point of view, is he considered as an American citizen and thereby disqualified automatically from running for the Senate? Answer is yes. Simply because, yes. Ngayon, nasa kanyang balikat na ngayon ang obligasyon na magpapatunay na hindi siya Amerikano. But then, what evidence have you submitted so far to prove that you are not American citizen? Yan po. Dito ko malalaman kung anong sagot niya, kung anong isusubmit niya. But then, as we speak today, the prima facie evidence shows na kung hindi siya makapag-submit ng ebidensya, disqualified siya. Ano bang ibig sabihin ng prima facie evidence? Ibig sabihin po ng prima facie evidence, ang ebidensya ay sapat para sabihin mo, guilty ka na. Kung hindi magsusumiti ng pangkontra ebidensya ang kalaban. In this case, kung hindi makapagsumiti ng pangkontra dokumento si Erwin Tulfo, automatic disqualified na siya. And I am so confident. So ngayon, ito po ang laman, ang apat na argumento na laman ng aking petition na isasampa mamaya sa Commission on Election. Ang problema ko lang, nag-request na ako sa COMELEC isang linggo na hindi pa nila ako binigyan ng kopya ng mga dokumento ng mga sinumiti, mga passport ni Erich Sylvester Tulfo. Yung dokumento na sinulat ng US Embassy sa kanya. Yan magpapatunay na si Erich Sylvester Tulfo ay siya, one and the same. At United citizen, US citizen at the time, at one point. Although fake. So, yan po, Percival Roque, Noto Tulfo, Domingo Ligario, Papa Doms, good morning po. Totoo ba yung listening sa Ubay, Bohol? Sa Ubay ka, diyan ka malapit ka lang sa sa bayan ng misis ko diyan, ang misis ko taga Talibon.
Wigbert, in this competitive world, kailangan din na magiging competitive din to serve to the people. Magandang salita ni Wigbert. Ang mga ihahalal natin, hindi lang yung able to read and write. Tama ka. 7 Samurai, wag muna kayong humusga agad. Masama yan. Kaya't itago na lang muna natin ang pugo, protector ng purak. Si Lito Lapid. Sa sunod, titirahin ko si Lito Lapid. Pati si Jing Kapil ulit. Malapit na tayo dyan, 7 Samurai. Si Monica Altares, more power to you. Sana nga disqualified Nuto Tulfos and Dutertes, impeach Sara. Dapat impeach sila lahat, pati si BBM, para magkaroon ng special election. Kaya pinawagan ko, special election. Palitan ng lahat. Presidente at vice-presidente. So, si Amic TV45, UK, Claro, Bin Reclamador, Jesus Apilado, Popoy, kaya daming kuko, Dr. Toto, Imor Nibal, o magandang umaga dyan sa La Union, naimbag na bigat sa mga kabsat ko. Masanto siya kabwasan sa mga Pangasinense. sorry. Maayong buntag sa tanang mga Cebuano speaking. Sa mga Bohol, maayong buntag. Sa lahat ng mga Surigao-non, marayaw gaga. Sa mga Bicolano, maray na aga. O, sa mga Tagalog, siyempre magandang umaga. Sa mga waray-waray, maupay nga aga. O, sa ano pa? Sa mga Maguindanao, mapya mapita. Sa mga Tausog, marayaw may naat. Sa mga Maranao din, mapya mapita, mapya kapipita. O, sa mga Pilipino sa Netherlands, gabi ngayon dyan. So, Godin Hamon. O, sa French, gabi ngayon dyan, ay bonjour. Tapos, sa Italian, umaga ba dyan? Buonasera o buonasirata? Kankane, mga gabi sa labi. Ay, good morning pala. Gawi sa wagkat. Good morning din. Mapting agsapa sa mga Ibaloy. Oh. Sa mga Itawis, napyang matarok. Sino pa? Ito pa, sa mga Japanese, Ohayo gozaimasu. Sa mga Pilipino dyan, Pilipino sa Germany, Guten Morgen kung umaga, pero kung gabi, Guten na ben. O sa Hawaii, kung gabi, Aloha ahi-ahi. Kung umaga, Aloha hakay yaka. Okay. So yan naman po ang ating kwan ngayon. Magandang umaga po sa lahat. At magandang umaga po, Erwin Tulfo! So, Amic TV4, Dr. To, ibig sabihin, kahit sa Congress pala, pwede si Erwin matanggal. Yes! Tama! Ang galing ng ano mo. Ipaliwanag ko bukas. Sir Toto, baka stockholder din sila sa mga ship owners. Oo nga, si Erwin Tulfo. Stockholder sa mga barko. Candido Silva Espineli. Mindogahe sa Italy. Bonasera, alas 9 ng gabi. Bonasera na pala. Okay. So, Napoleon Tadna, don't vote for Tulfo, watching from Puro Point. San Fernando City, La Union. Bao, nandyan si Imor Nibal sa San Fernando. Mga naimbag na bigat, mga taga La Union. Napoleon Tadna, tapos si Sario Angkong, maupay nga na aga, engineer, ani Batumbakal. Pag na-cancel ba ang passport, automatic bang cancel citizenship? Hindi po. Iba yung usapin ng citizenship, iba yung passport. Kasi maraming Pilipino na na-cancel ang passport. Bakit? Kasi pandaraya, yung edad, pandaraya sa pangalan. Tingnan mo, di ba? Noong panahon ng uso yung Japayuki sa Japan, pag pumunta ka na ng Japan, hindi ka na pwede bumalik. Hindi the same name. Kaya ang ginawa nila, gumawa na sila bagong pangalan. At ganun din sa Taiwan ang ginagawa. Kumuha ng bagong passport ang mga nakapunta ng Taiwan at baguhin ang pangalan. Yan po ang sistema na kansilahin ang passport ng Pilipino pero nanatili ka pa rin Pilipino.
Si Monica Altares, more power to you. Sana nga disqualified Stolpo. Tama po kayo, Sir Kausin, sabi ni JD Adabin. So, 7 Samurai. So, hanggang dyan lang muna tayo, no? At magandang umaga. Buena, Balbiron Carta. Roel Manawis. Mabuhay ka. Mendagahi. At magandang umaga po, Attorney nakinig sa akin, si Attorney Danilo Pilayo, si Attorney Manny Saiz, si Engineer Milvin Del Puerto diyan sa Naga, si Attorney Insurrecto, si Colex Suliman. Tapos si Attorney Manny Topacio, yung veteran Topacio, yung taga UP graduate na abogado ko sa aking libel case sa Quezon City. Si Amic TV, no? Salamat, Doc. So, ayan lang muna. At least na-explain ko na sa inyo kung ano ang laman ng aking petisyon. So, Candido Silva Espinile, si Sario Angcog, at saka si Engineer Ernesto Lagramada dyan sa Seattle, USA. Kay Ma'am Feliano, kay dyan sa Labrador, Pangasinan, kay Masantos siya Kabuasan, kay Ma'am Lee Karandang dyan sa Labrador, Pangasinan. Si Monica Altares. Okay, hanggang dyan lang muna tayo at maraming salamat po. Okay.